Anong nangyayari? 2 araw lang na hindi kumakain. Pati pagkain ng manok, kinakain mo na. Gutom na po ako. Hayaan niyo na akong kumain. Ang manok, kapag kumain, nangingitlog. Ikaw, anong pakinabang mo kung kakain ka? Sige, kainin mo. Wala kang kwentang salot. Walang kwenta ka talagang pabiga. Kainin mo. Gugutumin kita. Tumayo ka. Sige, kainin mo. Tita, Zay hubak na. kumain ka pa. Hindi na po ako kakain. Manghuhukay na lang akong damo. Hindi na ako kakain. Kakain ka Huwag pa niyo ba? akong saktan. Hindi na po ako kakain. Gugutumin kita. Walang kwenta kang pabigat. Zhao Erhu, bukas ipadala mo na yung pabigat na yan. Hindi ako nag-alaga ng natambay. Sulan, kakaalis lang ng pamilya ng kuya ko. Paano ko magagawang itong gawin? Wala akong pakialam. Kung hindi siya alis, ako ang alis. Mah, isip kang paraan. Hahanapin ko si Ermazi, ipadadala ko na siya bukas. Tatay. Nanay. Tatay. Tatay. Nanay. Tatay. 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 Nanay, isama niyo na lang po ako. Mami, miss ko po kayo. Ipadadala na po ako ni tita. Ayaw ko pong iwanan kayo. Hindi maganda. Nawawala si Xiao Kao. Ano ba? Parang balik kang sumisiga. Hindi maganda. Sigurado akong narinig niya ang usapan nating pagpapaalis sa kanya. Umalis. Ano ngayon? Bakit ka ba sumisiga? Ang kapatid ko, sa buong buhay niya, iyon lang ang iisang anak na babae niya, kung mawawala siya. Paano ko siya haharapin? Hindi maaari. Kailangan kong hanapin si Xiao Chao. Teka lang, ang patay mong kuya ay matagal nang nakalibing. Inisip mo pa rin ba siya? Kung gusto mong pumunta, ikaw lang. Matutulog na ako. Tandaan mo, huwag kang makakamali. Zhao Erhu, kung maglakas, loop kang lumabas sa bakuran na ito ngayon. Huwag ka nang babalik pa. Ay, bakit may bata rito? Bata, bakit ang init mo? Sino kayo? Ikaw ba ay nagugutom? Anong pangalan mo? Ako si Xiao Kao. Xiao Kao. Saan ka nakatira? Sa nayon ng Huyan. Gusto mo bang ihatid ka ni Tito at Tita pabalik sa bahay ninyo bukas? Huwag, ayoko. Papatayin nila ako. Ibabalik. Ako ni Tita Saiba. Hindi nila ako binibigyan ng pagkain. Tito, alam kang mabubuti kayong tao ni Tita. Pakiusap. Huwag niyo akong palisin. Maglalaba ako. Magluluto ako. Kaya kong gumawa ng maraming trabaho. Kahit bigyan niyo lang akong isang kain sa isang araw ayos na. Tito,
Kapak lumaki na si Xiao Chow, alagaan ko kayo ni tita. Kung hindi ka naman nailang, alagaan ka na namin ni tita. Tay, hindi ba sinabi ko na sa inyo, huwag niyo na akong hanapin kung walang dahilan? Ako naparito ako ngayon, para lang sabihin sa iyo, na may inampon kaming bata ng nanay mo. May sakit ba kayo? Kayo na may edad na, nak. Ampon pang bata, bahala na kayo. Wala na kayong kanak na katulad ko pagkatapos nito. Matagal ko nang sinasabi sa lahat ng gataw na ako ay isang ulila. Cheng, ano ba ang ginagawa mo? Magsisimula na ang kasal. Sino itong taong ito? Isang pulubi. Sa araw na ito ng malaking kaligayahan, nakakavisit talaga. Pwe. Tito, tapos ko na pong gawin lahat ng gawain. Bahay! Ayos, napaka, bait mo. Mabuting bata, ang bait na bait talaga. Tay, nay, ako ina. Anong 2,000? 1,000 lang yun. Nakasundo tayo ng 30 sa isang araw. 2 tao kaming nagtrabaho ng isang buwan. Bakit 1,000 lang ang ibibigay mo? Ang 1,000 ito ay dahil naawa ako sa inyo. Tingnan mo ang trabaho ninyo, ang babagal ninyo, naantala ninyo ang aning ang magsasaka. Tingnan natin kung paano ko kayo didisiplinahin. Kunin niyo huwag. Kung tipirin namin ang pera na ito, maabot namin ang ani sa taglagas. Aray, Coco, bakit ka na parito? Tay, nay, kukunin ko kayo para umuwi. Coco, kumain ka na. Opo, papunta na po. Tay, naipuso na ako. Pupuntahan ko na ang kahoy. Ziga. Si Koocho ay isang napaka-responsible at mabuting bata. Hindi kami pinabayaan ng Diyos. Ay naku, nakita ko ito sa telebisyon sa bahay ng kapitan. Ito ay isang liham ng pagtanggap. Si bungso namin, nakapasok na sa universidad. Hindi niya sinabi sa amin. Ayaw niyang malaman namin ito. Ang pamilya nating ito ay pabiga sa kanya. Kahit na kailangan ko pang ibenta ang lahat ng pag-ari ko. Kailangan ko siyang suportahan sa pag-aral niya sa kolehiyo. Tay, naigawa ko na po ang panggatong at natakpan ko na. Masyadong mainit sa labas. Mukhang malapit na talagang umulan. Alam mo na, pupunta lang ako sa silangan ng nayon. Matulog na muna kayo. Tay, malapit na pong umulan sa labas. Bukas na lang po kayo pumunta. Huwag kang mag-alala. Ang daan dito sa nayon, alam ko na. Ako na po ang gagawa. Ang anak na mag-aral sa kolehiyo, iyon lang ang tanging paraan para makaalis sa bundok na ito. Hindi ko hahayang maging pabigat ako sa kanya. Kailangan niyang mag-aral.
Sino ba yan? Ikaw na malas. Anong kailangan mo sa akin? Dalay, nakikiusap ako sa iyo ng buong puso. Maging mabait ka. Ibalik mo na ang bayad sa trabaho ko. Si Xiao Kao, nakapasok na siya sa universidad. Kailangan niyang pera. Nakapasok siya sa universidad. Anong pakialam ko diyan? Umalis ka. Ayaw mo na bang mabuhay? Ikaw na matandang bali. Gusto mong mamatay. Huwag kang mamatay sa tapat ng bahay ko. Dali, lubos akong nakikiusap sa iyo. Si Xiao Chao ay isang batang may peg. Iisip, hindi ko hahayang masira ang kinabukasan niya dahil sa aming mag-asawa kung ibabalik mo lang sa akin ang pera. Pagdating ng anihan, libre ko nang kukunin ang iyo. Gusto mo nebera, di ba? Ziga. Dumaan ka muna sa aking hita, bibigyan kita ng 1,000. Siga, no, tama na. Huwag mong dungisan ang bahay ko, nakakabwisi talaga. Bibigyan pa kita ng 1,000, kunin mo ang pera at umalis ka na agad. Mabilis kang umalis. Salamat. Tay, kumusta ka? Tay. Kumapit ka, Tay. Huwag na. Magastos pa ang magpatingin sa doktor. Kakayanin ko pa ito. Nalaman ko, 5,000 yuan ang matrikula. Mayroon na tayong 500 yuan. Kulang pang ang 500 yuan. Hihiram ako sa kabilang baryo. Sa ano ta anuman, papag, aralin ko si Xiao Kao. Tatay, inumin mo muna itong gamot? Dito na lang ako para alagaan kayo, kaya hindi na ako papasok sa eskwela. Ano? Ulitin mo ang sinabi mo. Nagdesisyon na ako, hindi. Na ako papasok sa eskwela. Tay, huwag mong saktan ang sarili mo. Ako. Sabihin mo. Papasok ka ba o hindi? Ako, si Chen Qing, ay najing magsasaka habang buhay. Ang anak kong lalaki ay ikinahihiya ako at itinatanggi ako dahil lang sa wala akong pinag-aralan. Napakaawalang kwentang buhay ko. Hindi ko hinihingi na maging matagumpay ka sa buhay. Ayoko lang na matulad ka sa akin na makulong habang buhay sa liblib na lugar na ito. Bata ka pa, dapat lumabas ka. Parang awa mo na, Ana. Hey, huwag kang ganyan. Pangako, papasok ako sa eskwela. Papasok ako. Matandang Chen, bilisan mo at lumabas. Lucen, lumabas ka na. Alam na lahat, nakapasa si Coco sa universidad. Kusang, loop na pumunta rito ang ating nakababayan. Napakagaling talaga. Napakabuti. Kapitan. Aba, Liu Chen, ang pagpasa ni COCOO sa universidad, iyon ay isang napakagandang balita. Bakit hindi ka nagsasabi sa makababayan? Oo nga, bakit hindi mo sinabi ang bagay na ito? Sa wakas ay may nakatapos na sa kolehiyo mula sa ating nayon. Hindi iyon madaling nangyari. Tama. Bakit hindi mo sinabi sa lahat? May nakatapos na sa kolehiyo. Napakagandang balita. Talaga. Oo, totoo iyan, napakabuti kung sinabi mo. Totoo iyan, may nakatapos na sa kolehiyo. Napakagaling nakapasa sa universidad. Kapitan, mga kababayan, ito ba ay? Eljo Chen, halika. Ito ay inipon ng mga kababayan.
Hindi ito marami, kunin mo muna ito. Kung hindi ito sapat, Mac, iisip kami ng paraan para manghiram pa pagdating anihan, pagkatapos ibenta ang ani, saka ka na magbayad. Sapat na. Salamat, Kapitan. Salamat nga, kababayan. Nararapat lang iyan, wala iyan. Somasi, Wala itong kanong pera. lumuhod ka sa harap ng ating mga kababayan. Shikosi, dapat mong tandaan na isang araw, kapag umalis ka rito, lahat ng ito ay kagandahang look ng ating mga kababayan. Isang araw. Kapay na ang mergumpay ka na. Dapat mong suklian ang kabutihan ng ating mga kababayan. Salamat sa inyo mga kapitbahay. Maraming salamat sa lahat. Salamat ulit, mga kapitbahay. Huwag ninyo na pong gawin iyan. Tumayo na kayo, ang galing mo, napakabuti. Ang kabutihan ninyo, mga kapitbahay na, hindi namin ito mababayaran. Sa hinaharap, kahit maging alipin pa ako sa inyo, gagantihan ko kayo. Sine, sumayo na kayo. Tumayo na kayo. Matandang Chen Hija, tumayo na kayo, huwag na kayong lumuhod. Halikayo dito, halikayo. Napakasakit ng buhay nitong pamilyang ito. Ingatan mo ang sarili mo. Magpupursihe ako, sigurado yan. Alis na ako. Mac, aral ka ng mabuti, ha? Alis na ako. Paalam na. Ginong Shen, nagtagumpay kami. Ang chip na ginawa ni Dr. Chen ay nagtagumpay. Talagang nagtagumpay. Ang lahat ng data ay nangunguna sa pandaigdigang advanced na antas. Sa wakas, nagtagumpay din ang ating chip. Napakahusay. Xiao Kao, nagpapasalamat ako sa iyong pagod. Ang grupo ay umangat dahil sa iyo. Mula ngayon, hindi na natin kailangang alala na pigilan tayo ng gadayuhan. Ito ay tungkulin ko. Ngayon, matagumpay na ang pananaliksik sa chip. At expire na rin ang aiding confidentiality agreement. Pwede na ba akong umuwi at makita ang aking mamagulang? Oo naman, pwede. Uwi muna ako. Kapag natapos na ang lahat ng mga ginagawa mo dito, balikan mo na lang ako. Nagsimula na ang pagpapayos ng nayon at nakapasok na ang construction team. Ang utang na loop ng kababayan. Dahan ko silang gagantihan.
Ito ang halaga ng kabayaran para sa pagbabago ng proyekto para sa inyong bahay. 1 milyong piso lahat. Ingatan ninyo. Ang dami naman. Sana yon, binabayaran ito batay sa lawak ng lupang sinasako. Magpahinga kayong dalawa. Alis na kami. Sige, salamat po. Sa pagkakaroon ng parang ito, magagawa na nating bumiyahe patungong lungsod upang bisitahin si Xiao Chao. Hindi ko alam kung sa manakaraang taon, paano na siya nabubuhay. Nay, umalik ako para bisitahin kayo. Xiao Yang, nakabalik ka na? Bumalik ako para makita kayo. Nay. Ako po ang asawa ni Xiao Jiang. Ang pangalan ko po ay Huang Hui. Ito po ang nanay ko. Si Zhao Yang. Kumara. Huwag na kayong tumayo diyan. Usap tayo sa loob ng bahay. Pumasok na. Pasok na po. Uminom na kayo ng tubig. Uminom kayo ng tubig, ha? Ang papunta namin dito ngayon ay para may ipaalam sa inyo. Ang anak ko at si Chen Chang ay magpapalit ng bahay. Pero hindi sapat ang pera. Sa dami ng taon na lumipas, kami ang pamilyang sumusuporta kay Chen Qiang. Panahon na para kayo naman ang tumulong. Nay, ang inyo pong apo, si Xiao Zhou, high school na po. Gusto po namin na ilipat siya sa mas magandang paaralan para pagdating sa pag-aral, mas gagaan ang buhay niya. Dapat kayong lumipat. Dapat lang na lumipat kayo. Ito naman ay ang bayad pinsala sa bahay na ibinigay sa pamilya natin ngayon. Tingnan ninyo kung sapat ito. Hindi ito tama. Bakit 500,000 lang? Hindi ba 1 milyon yan? Nasaan ang natitirang pera? Nalaman ko na ang lahat. Ang kabayaran natin ay 1 milyong piso. Nasaan ang natitirang 500,000? Ang natitirang 500,000 ay inilaan para kay Xiao Chao. Isang hampas lupang babae? Bakit siya makakaroon ng parehong para sa atin? Pakinggan mo ako, itong 1 milyong piso, kailangan mong ilabas, iyan lahat ngayon. Kung hindi, sisiguraduhin kong magdudusa kayo. Itong 500,000 na ito, para talaga sa iyo. Kunin mo na iyan. Erang matitira ay para sa kapatid mo. Wala akong kapatid. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Nasa loob ng bahay ang pera. Hanapin mo na lang. Kami na ang maghanap. Nahanap namin. Nahanap na? Umalis na kayo diyan. Umalis. Sinasabi ko sa iyo, matanda, ako ang tunay mong anak. Ang bahay at ang pera na ito ay sa akin lahat. Huwag mong subukang bigyan ng piso ang iba. Tara na. En kahon na ito. Xiao Qiang, hindi ka pwedeng umalis. Xiao Qiang. Para sa pag-agaw mo, hayop kang matanda ka. Para sa pag-agaw mo. Huwag mo akong ganyanin. Kinainisan ko ang pagiging pipi mo mula pagkabata. Puro panlalait ang natamo ko. Huwag mong saktan. Kasalanan Bitawan mo. naming mamagulang. Wala kaming kakayahan. Pwede mo kaming itakwil. Pero, para kay Xiao Chao ang parang ito, hindi mo yan pwedeng kunin. Huwag mong kunin. Xiao, iniisip mo pa rin ba ang bastardong yan? Bitawan mo ako. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Bitawan mo ako. Xiao Qiang, pakiusap, nagmamakaawa si tatay. Iwanan mo kay Xiao Chao ang pera na ito. Ziga, ikaw ang humahanap ng gulo. Matandang hukluban, ikaw ang humahanap ng gulo. Kung ganun, sama na tayong bumaksak. Tigilan niyo yan. Tay, uli na si Xiao Cao. Pinahirapan ko kayo. Xiao Chao, ikaw ba yan?
Udas ka, naglakas. Loop kang zaktan ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang Biza, presidente ng Tainyu Group. Ang Tainyu Group ay ang pinakapangunahing kumpanya ng teknolohiya sa buong bansa. Pumasok kayo. Dali niyo si tatay sa ospital. Masusunod. Sino nagsabing umalis na kayo? Talagang wala sa sarili ang Tainyu Group. Dahil hiras silang basura na tulad mo. Pumasok kayo. Bugbugin niyo siya hanggang sa mamatay. Ako ang sasagot sa anumang mangyari. Tayo na. Mabuti na lang at naidala ang pasyente ng mabilis. Nailigtas ang kanyang binti. Ngunit dahil sa matagal na malnutrition, kakailanganin niya ngang mahabang panahon para makpagaling. Salamat, Doktor. Mag, ingat na po ako simula ngayon. Alam ko namang ayos lang ako. Ang katawan ko, kilala ko. Chow Tsao, Mag, discharge na tayo agad. Siguradong napakamahal dito. Tay. Nay. Ang inyong anak ay nagpabaya. Mahal na ina at ama. Nahuli ako sa pagbalik at pinahirapan ko kayo. Xiao Kao. Alam ko na, tiyak na magiging matagumpay ka. Tay, Nay! Sa loob ng ilang taon na ito, nagsasagawa ako ng isang top, secret na misyon, aral ng bagong henerasyon ng chips, at ngayon, sa wakas, inilabas na ang chip, kaya nakabalik na ako. Kamakailan lang, ang pinakabatang siyentipiko ng ating bansa, si Dr. Chen, matagumpay na nakaimbento ng Dragon Ship na pumutol sa kontrol ng ibang bansa, sa blockade ng teknolohiya na tumagal ng ilang dekada, at naglatag ng pundasyon para sa mabilis na pagsulong ng teknolohiya. Kayo po pala si Dr. Chen. Ikaw ba si Dr. Chen? Kung wala ang iyong pagsasakripisyo, hindi sana namin nararanasan ang kapayapaan at kaginhawaan ngayon. Tungkulin ko lang iyan. Mapa, sagutin ko lang itong tawag. Sige, Mag, asikaso ka. Kaya na namin ang sarili namin. Si Ginong Chen ay matinding napuruhan. Luphang malala ang panlup na pagdurugo. Kailangan niya nga agarang paksasalin ng dugo. Kung hindi, nanganganib ang buhay niya. Dugo? Kung ganun, magsalin na kayo ng dugo. Ang blood type ni Ginong Chen ay ang pambihirang panda blood sa mundo. Bihira, wala kaming stock sa ospital. Kung ganun, kumuha na kayo agad. Ang manugang ko ay ang bagong itinalagang Vice President ng Tainyu Group. Mapananagutan mo ba kung may masamang mangyari? Walang silbi ang pananakot mo sa akin? Kung walang dugo, ano ang magagawa ko? Aray, ikaw na talaga. Ate, anak, paano na ito? Ang hirap. Hirap niyang umakyat sa posisyon bilang Vice President. Kung basta na lang siyang mamatay, paano na ang buhay natin mamaya? Ngayon, isa lang ang paraan. Hanapin natin ang matandang iyon. Ang tinutukoy mo ba ay si Chen King? Tama. Nabalitaan ko, nasa ospital lang din siya. Maluba ang sakit ng kanyang anak, hindi niya kayang maging manhid at hindi tumulong. Tara na. Asaba ko. Hayun nagtagumpay na. Nakaroon ng silbi si Xiao Chao. Dito lang. Tandaan mo, kailangan mapanggap ka ng husto papasok. Kailangan mong iligtas si Chen Qiang. Umaasa tayo sa kanya para mabuhay. Alam ko, Ma. Tay. Kailangan mo talagang tulungan si Xiao Qiang. Inis lang po siya sa inyo kahapon dahil pinapaboran ninyo si Xiao Chao. Pero ang totoo, pinapahalagahan niya kayo. Bago po siya umalis kahapon, sinabi pa niya sa amin, na gusto niya kayong sumama sa amin pabalik sa lungsod. Ngayon, tingnan mo ang nangyari. Nasa ospital siya. Anong nangyari kay Xiao Qiang? Si Xiao Qiang.
Si Xiao Chang ay binukbok na mga taong pinapunta ni Xiao Chao. Malubhang internal hemorrhage ang kanya. Kailangan niya ng blood transfusion ngayon. Pero walang panda-blood sa ospital. Kaya naghihintay na lang si Xiao Qiang na mamatay. Kunin ninyo ang aking dugo. Nung ipinanganak siya, sinuri ito. Magkapareho kami ng blood type. Napakatanda ng donor na abot na ang limitasyon ng pakuha ng dugo. Kung kukunin pa ito, posibleng hindi na siya mabuhay. Tuloy ang pakuha. Kahit pa maubos ang dugo niya, kailangang gumaling si Chen Qiang. Kung magpapatuloy yan, mamamatay ang tao. Ipagpatuloy ang pakuha. Ang isang hamak na buhay na galing sa mababang antas ng lipunan ay hindi naman talaga pinahalagahan. Siya ang nagboluntaryo. Kung mamatay siya, ano bang malaking problema doon? Kung hindi ka maglalakas, Loop, ako na mismo ang gagawa niyan. Ay, guysing na? Tapos na ba ang pakuha nito? Pa, si Xiao Qiang ay nangangailangan pang ang kaunti. Hindi pa tapos. Ipagpatuloy ang pakuha. Kaya ko pa? Kailangan mailigtas ang anak ko. Sinabi ng tatay ko. Magpatuloy na kayo sa pakuhang dugo. Ipagpatuloy ang pakuha. Huwag na huwag kayong titigil. Hayop katigilan mo yan? Ika. Tatay, anong nangyari sa'yo? Tay, Ang nagbigayng dugo ay kinuhaan ng sobrang dami, kaya't hindi kinaya ng kanyang katawan. alam mong may sakit siya, pero kinuhaan mo pa rin siya ng dugo. Kusang loop naman po iyon ng donor. Anong problema mo? Kusang loob na nagbigay dugo ang matanda, pakialam mo ba? Kusang loob na tinulungan ni tatay si Xiao Qiang, kaya huwag kang makialam. Sa bahay na ito, ikaw lang ang tagalabas. Huwag ka nang magpanggap na nagmamalasakit. Wala kang matatanggap kahit isang kusing. Tay, ayos ka lang ba? Kamusta si Xiao Qiang? Tay, sa ganitong sitwasyon, aalala ka pa rin sa halang ang kaluluwang iyon. Nakalimutan mo ba ang pambubugbog niya sa inyo? Anuman ang mangyari, siya ay sarili kong laman at dugo. Tay, umalis na muna tayo dito. Halika. Kapag may masamang nangyari sa tatay ko, sisiguraduhin kong magbabayad kayo ng mahal. Tay, Nay. Mula ngayon, dito na kayo titira. Sabi ng doktor, kailangan niyo ng pahinga. Babalik si Wen pagkatapos ng kanyang ginagawa. Matagal na raw niyang gustong makita kayo. Ito, hindi ba ito tama? Babalik na lang kami sa baryo. Tay, Nay. Ito na ang inyong tahanan. Katulad lang sa baryo, mamuhay kayo ng malaya. Tay, sa loob ng ilang araw. Karavan niyaw na, nagpadala na ako ng imbitasyon at inanyayahan ko na ang lahat ng bisita. Kailangan kong ipaalam sa lahat na ikaw at si Nanay ang pinakamahalagang tao sa buhay kong si Chen Chao. Chen Chao, maghanda ka, putangina. Naglakas, loop kang saktan ako. Hindi pa tayo tapos dito. Ibigay mo sa akin ang salamin. Dali, ang salamin mo. Xiao Qiang, kagagaling mo lang. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Ang susunod na proyekto ng demolisyon ay dadaan sa lupa namin. Ano? Sinasabi mo bang agawin ng proyekto ni Tianyu ang lupa ninyo? Tama. Kagagawa ko lang tingnan ang listahan ng bayad, pinsala. Ganap na sasakupin ng buong proyekto ang lupa namin.
Gaano kalaki ang babayaran sa inyo? Isang bagsakang bayat na 20 milyong piso. 20 milyong piso ba yan? Sabi ko na nga ba, ang babaeng lintik na si Chen Chao ay hindi nakpakita ng maaga, at hindi rin nakpakita ng huli, palibas ay nakakuha na siya nga balita. Gusto niya talagang kunin ang 20 milyong piso para sa sarili niya. Hindi maaari para namin ito. Hindi natin pwedeng ibigay iyan sa babaeng lintik na iyon. Aking mabait na manugang. Ikaw ang Biza, presidente ng Tianyu Group. Mag-isip kang paraan. Paka, labas natin ngang ospital. Sa atin lang dapat mapunta ang pera na ito. Wala ni isa ang makakakuha ng kahit isang kusing. Tay, nay. Ay, Xiao Chang, ayos ka na ba? Ay, napakabuti naman kung ganun. Tay, nay. Ito ba talaga ang pinagawa ni Chen Chao sa inyo? Na ito lang talaga ang ginagawa ninyo? Hindi. Kami lang ang nababagot, kaya naganap kaming trabahong pwedeng gawin. Para lang malibang. Tay, kasalanan ko noong huli. Dahil masyado akong gnagi, emoji. Gusto ko na sana kayong isa mapawi para makita ninyo ang bata. Ako, makikita ko na ang apo ko. Tay, sa pagpunta ko ngayon, gusto kong huminging tulong sa inyo. Si Xiao Zhou ay aral na sa elementarya. At kami ni Xiao Hui ay walang oras dahil sa trabaho. Kaya gusto ko kayong pabalikin para alagaan si Xiao Zhou. Tama lang iyan. Kung ganun, umalis na tayo ngayon. Hindi ba natin sasabihan si Xiao Chao? Tay, ako na ang bahala sa pagsabi sa kanya. Nasa labas lang ang sasakyan. Umalis na tayo ngayon. Ziga. Tay. Nay, tara na. Nay, dahan-dahan po sa paglalakad. Tay, nay, isuot ninyo ang shoe cover. Masyadong marumi ang sapatos ko. Tay, kahit gaano pa kamahal ang sahig na yan, ginawa pa rin naman yan para apakan lamang ng tao. Sino sila? Sila ang mayaya na inupahan ng tatay na mag-alaga sa iyo at maglilinis simula ngayon. Ayoko sa kanila. Gusto ko si Lola. Halika na, isasama ka ni Lola sa loob. Ang yaya. Mapa, huwag kayong mag-alala. Kailangan lang bigyan pa ng kaunting oras si Xiao Zhou para matanggap. Masyadong sensitibo ang bata. Kapag bigla mo siyang pinatanggap sa 2 tao, kailangan talaga niyang oras. Oh, naiintindihan ko. Tumangkat na naman ang baby ko. Ang galing. Ang cute. Dapat kumain ka pa ng marami, kumain kang maraming karne. Maganda ang resulta ng peg. Aral mo nitong huli, Mama, bakit? Lang ang alam niyang sabihin? Dahil pipi siya, hindi siya marunong magsalita. Kumain kang isang pakpak ng manok. Ang bay talaga ng manugang ko. Halika na, kumain na tayong lahat. Lola, ang yaya ba sa bahay? Pwedeng makasabay sa pagkain? Tandaan mo, ang yaya sa bahay, hindi sila pwedeng makasama ang amo sa pagkain. Kapag lumaki ka na, dapat maging kagalang, galang tayo. Huwag tayong maging yaya o katulong para sa ibang pamilya. Meg, aral ka ng mabuti, huwag tayong maging yaya, Halika na, kumain kang gulay,
Halika na. Kumain ka pang pakpak nga manok. Kumain ka pa ng marami. Handa na ang lahat ng gabagay. Nay, prina ang 2 kopya ng kasunduan. Ang kulang na lang ay ang paglagay nila ng thumb mark. Ultraman, tingnan mo itong kamao. Mas malaki ang kamao mo kaysa rito. Ma. Nakita niyo ba ang kwintas ko? Masaya. Iyong kwintas na binili ko sa isang mamahaling tindahan. Namawala. Iyon na nakakahalagang libong piso. Bakit kayo nakatunganga? Hanapin na ninyo. Huwag kayong kumilos na parang walang pakialam, mahanap kayong lahat. Nahanap na namin ang buwang silid. Hindi namin nakita ang kwintas. Kasing laki lang ang ito ang silid. Impossible. May paa ang kwintas. At tumakbo ng isa. Baka naman kayo ang naknakaw? Bago kayo dumating, hindi pa nawawalan gamit ang bahay namin. Bakit naman kami magnanakaw? Hindi yan, tiya. Magnanakaw man o hindi, malalaman yan kapag kinapkapan. Hindi kami nanyakaw. Ano bang ginagawa mo? Mapa. Kung wala namang ninakaw, sa toto, bakit matatakot sa pagkakapkap? Xiaojiang, anak ka namin sa... Ang tawang matuwid ay walang dapat ikatakot. Bawat isa sa loob ng silid na ito, kailangan suriin ng mabuti. Ang aming pamilya Chen, hindi papayak na may magnanakaw. Iko. Kapkapan. Ibigay mo. Sabi mo hindi ka nanyakaw. Ano to? Ihatid mo si Xiaoju sa loob ng bahay. Xiaoguang, hindi talaga namin ito ninakaw. Nahuli na kayo sa akto. Gusto niyo pa magdailan. Mabuti ang intensyon ko nang pinapunta ko kayo para makita ang apo. Tapos nagnakaw pa kayo. Sobrang nakakadismaya. Hindi talaga nagnakaw ang nanay mo. Kung nagnakaw man siya, wala rin siyang mapagsusutan. Kung walang mapagsusutan, pwede namang ibenta. Ang kwintas na to, halos 200,000. Hindi niyo kayang bilhin kahit kailan. Ngayon, Mag, impake na kayo ng gamit. Umalis na kayo. Huwag na kayong babalik sa bahay ko. Nasilayan lang namin ang apo namin. Hinihiling ko na huwag mo kaming paalisin. Kung gusto ninyong manatili, pwede. Ito ang kasunduan ng garantiya. Pirmahan ninyo iyan para hindi na kayo magnanakaw pa. Pagkatapos, ay papayagan ko kayong manatili dito. Sige, pirmahan mo na. Nakuha ko na. Ang galing. Mga matatanda, wala na kayong silbi matapos pirmahan ang kontrata. Umalis kayo.
Sila ang ngayaya na inarkila ni Papa. Ba't kayo takot mahanap? Chang, hindi talaga namin ito ninakaw. Ang ebidensya ay hindi may kakaila at bakit gusto pa rin ninyong magbigay dahilan? Pa, ma. Maganda ang intensyon ko na papuntahin kayo rito para makita ang inyong apo. Tapos magnanakaw lang pala kayo. Labis ninyo akong binigo. Mag, impake na kayo ngayon at umalis na kayo. Hiwag na kayong bumalik sa bahay ko. Mga matatanda, wala na kayong silbi matapos pirmahan ang kontrata. Umalis na kayo. Sila ang ayaw sa amin. Uwi na tayo sa probinsya. Tay. Nay. Tay, nay. Saan kayo nagpunta? Kanina ko pa kayo hinahanap alala na ako. Ayos lang. Naligo kami. Ayaw na naming manatili sa siyudad. Hayaan mo na kaming bumalik. Tay, mayroon po bang nangyari sa inyo? Sabihin niyo po sa akin. Tingnan ko lang kung sino ang mga has na apihin ang magulang ni Chen Chao. Otto, mas malaki ang kamao mo kaysa sa kanya. Xiao Kao. Wala talaga. Huwag na huwag kang alala, wala talaga. Tay, masyadong madilim na ngayon. Malamig sa labas, kagagaling lang pong inyong katawan. Umuwi na muna tayo. Anak, ang intensyon mo, naintindihan ni Totoy. Taga, probinsya lang kami ni nanay. Hindi kami sanay sa malaking bahay sa siyudad. Hayaan mo na kaming bumalik. Tay, nagsimula na ang pagpapayos sa nayon. Wala kayong matitirhan kung babalik kayo ngayon. Ganito na lang po kung talagang gusto ninyong bumalik. Kapag natapos na ang pagpapayos, hindi ko na kayo pipigilan. Umuwi na muna tayo. Sa bahay na lang natin usapan. Nay, tara na. 20 milyong piso. Pumasok na ang 20 milyon. 20 milyon. 20 milyon, 20 milyong piso talaga. Ayos, yumaman na tayo. Itong dalawang matanda, may nagawa rin pala silang maganda. Ang kalahating ng buhay natin, naging comfortable na tayo sa buhay natin. Asawa ko. Yung bag na nakita ko noon, hindi ba dapat bilhin mo na para sa akin? Bilhin. Siyempre bibiling ko. Ate yung nagustuhan ni Mama, yung gintong pulseras, hindi pa rin nabibili. Lahat bibilhin. Asawa ko. Mayaman na tayo. Tunay na napakabait mo, asawa ko. Yumaman na tayo. Tate, nanay, uminom muna kayo ang mainit na tubig para uminit at guminhawa ang inyong katawan. Nay, habang naglilibot ako sa mall ngayon, nakita kong wala kang ang anumang alahas kaya binilhan kita ng isa. Subukan mo. Anak, mag-ipon kang pera. Huwag mong sayangin sa amin. Tay, ano po ba talaga ang sinasabi ninyo? Maaga pong namatay ang aking mga magulang ko. Kung hindi niyo po ako tinanggap, hindi po ako aabot sa ganito. Ako po ay Yinjong, tunay na anak. Kayo ang nagpalaki at nag-aruga sa akin nung bata ako. Ako naman ang mag-alaga at magmamahal sa inyo pagtanda ninyo. Ang pagiging masunurin at mapagmahal sa inyo ay likas na tungkulin. Halika nay, pakisubukan niyo iyan. Napakaganda. Tatay, nanay, magbabat kayo ang paa para init ang inyong katawan. Ay, Xiao Cao, hindi ito maaari. Kaya namin mahugas isa. Ayos lang, tatay, sige na. Halika. Nanay, nung bata ako, kayo ni tatay ang nag-alaga sa akin. Ngayon na malaki na ako naman ang mag-alaga sa inyo.
Halika. Nung bata pa ako, kayo ang nahugas para sa akin. Ngayon na malaki na ako naman ang dapat mahugas para sa inyo. Mabuting bata. Nanay, ikaw at si tate, lumipat na kayo at manirahan kasama namin. Ara ay pagluluto ko kayo ng masasarap. Kung nandito kayo, napapanatag ang loob ko. Nanay, bakit ka umiyak? Maging masaya lang. Hanggat masaya si nanay, araw-araw huhugasan ko ang paa mo. Tatay, tungkol sa birthday party bukas, naayos ko na ang lahat. Lahat ay ayon sa gusto mo. Ziga, kukuha lang ako ng sinalas para sa inyong dalawa. Ziga. Huwag mo na akong bigyan ng ganyan galit na galit ako sa tulat mong pipi. Mula pa kabata, tinitiis ko na ang pagkamuhi sa akin. Mabuting bata. Mabait talaga ang Diyos sa ating. Ito ang pinakabatang sikat na siyentista sa buong bansa. Ito ba ang birthday party ng kanyang ama? Talagang maringal. Siyempre naman, ang chip na ginawa ni Chen Doctor para sa Tianyu Group ay nangunguna sa mundo, isa siyang pambansang bayani. Ang lahat ng pumunta rito ngayon ay makilalang tao sa Yuncheng. Kung makakakilala lang sana si mahal ng taong tulad niya. Talagang angat ang buhay ng pamilya natin. Kinakatawan ko ang Tianyu Group Yuncheng branch para dumalo at magbigay ng regalo. Mamaya, hindi lang natin makikita ang big boss ng head office. Makikita rin natin ang misteryosong tao. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataong iyan. Ma, huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi ko papalampasin ang pagkakataong ito. Tay, ito ang birthday party na inihanda ko para sa iyo. Masaya ka ba? Ito. Hindi ba ito masyadong magastos? Huwag na po kayong mag-alala sa pera. Kayo ni Ma, ang tanging dapat ninyong gawin sa natitirang buhay ninyo ay mag-enjoy na lang kung gayon. Maghahanda muna ako, maglibot, libot muna kayo. Ziga. Uy, Ma, ang lahat ng pumunta rito ngayon ay madakilang tao sa Yuncheng. Dapat tayong maging maingat sa ating pananalita. Baka makasakit tayo ngamdamin ng isang mahalagang tao. Huwag kang maalala. Alam na alam ko ang limitasyon ko. Kiang, tingnan mo. Bakit sila nandito? Baka nalaman na nila ang tungkol sa pera at sisingilin ka na? Ay, hindi. Hindi dapat may makaalam tungkol sa akin. Kundi, ang posisyon ko bilang Deputy General Manager ay baka mawala. Bakit kayo nandito? Naparito ako para dumalo sa salo. Kayong dalawang walang hiya na taga, probinsya, sinusundan niyo kami rito. Hindi niyo ba tinitingnan anong klaseng okasyon ito? Lumayas kayo rito agad. Umalis na kayo agad. Hindi ito ang lugar na dapat puntahan ninyo. Mamaya na natin usapan ang tungkol sa atin. Kung may makakita sa inyo, napatagong pumasok, malalagot kayo. Xiaoqiang, hindi kami patagong pumasok. May nag-imbita sa amin. Imbita? Tingnan mo itong paligid. Lahat sila ay magataw mula sa lonsot ng yun. Magataong kilala at iginagalang. Sino ba kayo para rito? Mandaraya na taga, probinsya. Gustong umangat sa buhay sa bawat pagkakataon. Ang gataong tulad ninyo, marami na akong nakita. Binalaan ko kayo, umalis na kayo agad. Kung hindi, tatawa na ako ang tao. Hindi kayo inimbita rito. Nasaan ang imbitasyon? Nasaan ang imbitasyon? Imbitasyon? Sabi ko na patago kayong pumasok.
Sam nga dumalo rito, sino ba ang walang imbitasyon sa kamay? Kami ay kumakatawan sa Tianyu Group Branch. Kayo? Ma'am nga hamak na toga, probinsya. Guwardia. Anong nangyayari? Itong dalawang ito ay walang imbitasyon. Lihim silang pumasok. Paladyasing ni Joe agad sila. Nga Gino, pakipakita ang inyong imbitasyon. Wala kaming imbitasyon. Walang imbitasyon, bawal pumasok. Sumama na po kayo sa amin. Mahalaga ang araw na ito. Walang sinuman ang makakagulo nito. Pinaghihintay akong anak ko rito. Huwag mo akong hilahin. Lakat na! Si Chen Kao pala. Galang nga walang. Galang na babaeng iyon. Bitawan mo ako, huwag mo akong hilahin. Kapa malinis na sila, mapapatuloy tayo sa paghahanap. Ngayon, Umalis ka. walang sinuman ang makakapasok dito. Tidok. Ano ang ginagawa ninyo? Jinang, ipinapatupa namin ang kasunduan sa seguridad. Makipagtulungan po kayo sa aming trabaho. Kung gusto ninyong makapasok dito, kailangan mayroon kayong imbitasyon. Sakto. Isang anak sa labas, dalawang hama na tao. Palayasin silang lahat. Pwede mo bang ulitin? At ano kung ulitin ko? Isang anak sa labas na walang magulang. Dalawang hama na tao na galing sa probinsya. Ang lugar na ito. Habang buhay huwag na kayong mangarap na tumapat dito. Nangangahas ka bang saktan ang nanay ko? Ikaw, naglakas, loop kang saktan ako. Gusto mo na bang mamate? Sinasabi ko sa iyo. Ang manugang ko ay ang vice-presidente ng branch company ng Tianyu Group. Kung magsalita lang ako, ngayon, wala sa inyo ang makakalabas dito. Vice-presidente, ang laking kapangyarihan mo Chen Chao, ang paghahanap mo taong sasakit sa akin nung nakaraan. Hindi pa kita sinisingil diyan. Umalis na kayo kasama ang dalawang matatandang ito ngayon. At ituturing kong walang nangyari ngayon. Walang nangyari? Chen Qiang, ininsulto mo magulang mo, ninakaw mo ang arian nila, at pinalayas mo pa sila sa bahay. Hayop ka, huwag kang magpakalat ng kasinungalingan dito. Ibinigay sa akin nga magulang ko ang pera mula sa kanilang pagpapalayas. Kaya nainggit ka ba ngayon? Ngayon, pumasok kayo dito. Gusto niyo talagang guluhin ako, tama? Huwag kang makinig sa kanila. Wala silang imbitasyon, palayasin niyo na sila agad. Bakit hindi pa kayo kumikilos ngayon? Ngayon, kung sino man ang humatlang sa pagpapatuloy ng bangket na ito, kaya ba ninyo itong panagutan? Madam, kung wala po kayong imbitasyon, kailangan ko na po kayong paalisin. Yuan Hongming, binibigyan kita ng 10 minuto para pumunta rito at ayusin mo ang problemang ito. Kung hindi mo maayos ito sa loob ng 10 minuto, umalis ka na sa Tianyu Group. May nangyaring masama sa banquet hall. Galit si Dr. Chen. Bilisan mo. Haha, oy Chen Chao, mukhang sumasama ka na sa drama. Huwag mong sabihin kilala mo ang General Manager Yuan ng head office. Nakita ko lang siya minsan. Paano mo naman siya makikilala? Paano? Sa akin nakmula itong salo ngayong araw. Sapat na ba iyon? Nakakatawa. Sinasabi ko sa iyo, kahit apelyido mo ay Chen, sa dulo isa ka lang na parang walang silbing mano. Ikaw, gusto mo ba talagang makipagpaliksahan sa isang phoenix na nasa langit? Karapat, dapat ka ba? Ito ang pinakamalaking biro na narinig ko ngayon. Hahaha. Chen Chao, hindi ko na kailangan ang anumang birthday party. Bumalik na lang tayo. Te, huwag kang masyadong mag-alala. Kaya kong ayusin itong problemang ito. Chen Chao, gumawa kayo ng napakalaking eksena ngayon. Tapos alis na lang kayo ng basta-basta. Ano pa bang gusto mo? Lumuhod ka. Lumuhod kayo sa harap ng lahat. Shen Qiang, mamagulang mo pa rin sila. Wala na akong anumang koneksyon sa kanila. Pinuputol na namin ang relasyon ng ama at anak. Tingnan ninyong lahat, mayroon ditong 2 kopya. Ang isa ay isang sertipiko ng pagputol ng relasyon, at ang isa naman ay kontrata ng paglilipat ng lupa. Siya mismo ang nag-iwan ng kanyang fingerprint sa itaas. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong tingnan at ikumpara para sa inyong sarili. Ako? Hindi ko. Pinirmahan. Ikaw ang nagpumirma sa akin niyan. Ang salita ay maaring magsinungaling, ngunit itong nakasulat ay hindi. Ako, si Chen Qiang. Sa loob ng maraming taon dito sa Yuncheng, umasa lang sa sarili ko para unting makarating dito ngayon. Kung wala kayo, mas magiging maligaya ang buhay ko. Chen Chao, dumating kayong 3 para lang guluhin ako at ipahiya ako. Hindi ko kayo palalampasin.
Ano nang gusto mong mangyari? Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para pagsisihan ninyong nabubuhay pa kayo sa mundong ito. Maliban na lang kung luluhod kayo at humingi ng tawad sa lahat. Paluluhurin mo ako sa iyo. Karapat? Dapat ka ba? Sila. Karapat dapat nga ba sila? Kung hindi ka luluhod, sisiguraduhin kong nakahiga kayong alis dito. Xiao Qiang, ako ay luluhod. Luluhod ako dito para kay Xiao Cao. Tay! Tay, tumayo ka. Hindi mo kailangang lumuhod kanino man. Ang birthday party ngayon ay inihanda ko para sa inyo. Kayo ang pangunahing bida ngayon. Xiao Cao. Wala akong kakayahan at ang aking mga tuhod ay sadyang walang halaga. Hanggat ang pamilya natin ay malusok at ligtas, masaya na ako. Xiao Qiang. Lumuhod na ako sa iyo para kay Xiao Cao. Hayaan mo na ang pamilya namin. Yuan Hongming, pumunta ka agad dito. Putangin na mo. Kung hindi ka pupunta agad, puputulin ko ang pakikipagtulungan ko sa inyo. Kahit kailan, hindi pa rin nakakalimutang makunwari. Pangalan ba ni Boss Yuan ang tatawagin mo? Hayaan mong magdusa ang ganagpalaki sa iyo. Chen Cao, napaka anak mo. Hindi ba para sa 20 milyong iyon? Kahit gusto niya, wala siyang magagawa. Naging epektibo na ang kontrata ang paglilipat ang lupa. Ang bayad sa kompensasyon sa lupain na ito ay achin. Walang ni isang sentimo ang makukuha mo. Nung gabing iyon, hindi naligaw ang mamagulang ko. Kayo ang gumawa niyan, hindi ba? Hala. Huwag mong pagbintangan ang mataong tapat. Anong kinalaman namin kung saan sila nagpunta? Tapat? Kayo, mga hinayupak talagang ang bagay kayo? Shen Qiang. Ngayon, pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo? Pagbabayaran mo? Pagbabayaran? Sige, katatanggap ko lang ng balita. Paparating na si Boss Yuan ng punong tanggapan. Tingnan nga natin kung paano mo siya utusan. Paumanging. Dr. Chen, nahuli ako. Ano? Siya? Si Dr. Chen? Siya si Dr. Chen. Juan, sinabi mong siya si Dr. Chen? Mebubulay, kesa kay gawin mo. Siya ang batang siyentipiko ngayon, si Dr. Chen Cao. Ang salong ito ngayon ay inihanda rin ni Dr. Chen Cao para sa kanyang ama. Impossible. Anong klaseng dakilang tao ang bastardo na yan? Yuan Hongming, talagang namangha ako sa Tianyu Group ninyo. Nahanap kayong isang hayop na tulad nito upang humawa na kasamaan sa Cloud City. Mukhang kailangan ko talagang makipag-usap ng mayo sa inyong pinuno. Paumanhin, Dr. Chen. Kasalanan ko ang lahat. Bibigyan ko po kayo ng perpektong sagot. Mabubulay kasi kay Kevin mo. Bakit hindi ka ba humingi ng tawad kay Dr. Chen Cao? Kung magagalit si Dr. Chen Cao, sisiguraduhin kong hindi ka abot hanggang mamayang gabi. Chen Cao, kasalanan ng kuya mo. Nabulag ang mata ng kuya mo, Chen Cao. Tumahimik ka. Hindi ba titinakwil mo na ang aming ama? Anong klaseng kuya ka sa akin? Sila lang dalawa ang nagbigay ng masamang ideya. Paumanging? Chen Cao. Paumanging. Patawarin mo ako, Chen Cao. Yuan Hongming, naglalaro ka ba engay bahayan sa akin ha? Hindi po. Tay, pakiusapan mo ako. Tay. Ano ang inisip mo nung ininsulto mo si tatay at nanay sa baryo? Ano ang iniisip mo nung niloko mo sila tungkol sa Arian? At ano naman ang inisip mo nung ininsulto mo sila rito kanina? Hampasin ninyo siya hanggang mamatay. Opo. Tay, hindi na po ako ulit. Hindi na po, Tay. Xiao Cao. Kahit papakiusap ni tatay sa iyo, huwag na siyang saktan pa. Katatapos lang niya makasakit. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Tay, ang hayop na ito, walang halaga kung mamatay siya. Pero sa huli, siya ay kadugo naming nanay mo.
opisina. Tigil na. Salamat, Chen Sao. Umalis ka ngayon. Alis na kami. Agad ko itong iulat sa headquarters, alisin ko siya agad sa kanyang posisyon. Ang nga bagay na panlok ng inyong kumpanya, ayoko nang makialam. Kayo na ang bahala riyan. Nay. Tara na at kumain. Tanggalin ninyo agad ang kanyang posisyon. Ayoko na siyang makita pa sa Tianyu Group. Opo, Panggulo Yuan. Ano? Anong nangyari? Xiaoqian? Nawala ang posisyon ko bilang assistant manager. Freeze pa ang bank account ko. Ano? Nawala mo ang posisyon mo bilang assistant manager. Siguradong kagagawan iyan ni Chen Sao. Kung hindi dahil sa kanya ngayon, bakit tayo mapapahiya ng ganito? Arwi ko po. Ngayon pa ba? Ano pa ang magagawa natin? Nawala ng trabaho si Xiaoqian. Paano na lang tayo ngayon? Sandali. Kahit ano pa ang sabihin, si Chen Sao ay ampun pa rin ng magulang mo. Kung makukumbinsi mo ang mga magulang mo, baka may asa pa. Oh, kaya natin munang magtimpi. Pagkatapos may balik ang pera mo at ang posisyon mo, ililipat agad natin ang pera sa ganoong paraan kahit na hindi na ibalik ang posisyon assistant manager. Sa pinakamababa, mayroon pa rin tayong magagastos, hindi ba? Baka nga iyan ang paraan. Huwag mong kalimutan mayroon pa tayong si Xiaozhou. Gusto nila si Xiaozhou. Bakit ka pa nakatunganga diyan? Gusto mo ba tayong magutom? Pupunta na ako. Ang inutil na yan. Hintayin nating makuha natin ang pera. Tay, buksan mo. Tay, sumama na po kayo sa akin pauwi. Sumama na po kayo sa akin pauwi. Hindi ako uuwi. Tay, patawarin niyo na po ako. Pagbalik ko, tiyak na magiging mabuti ako sa inyo. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Sumama na po kayo sa akin pauwi. Kaming ang nanay mo, matatanda na. Hindi na namin kayang makipagsapalaran pa. Pagdating ng oras, kapag natapos na ang pakabasa na yon, uwi kami. Walang manggugulo sa isa't isa. Tay, iniisip niyo po ba na dahil mayaman na si Xiao Chao, ayaw niyo na sa akin? Kaming ang nanay mo, sa buong buhay namin, mahirap kami ng kaunti, pero tahimik kaming nabuhay. Nananatili kami rito, dahil tapat ang pakikitungo sa amin ni Xiao Chao. Tinuturing niya kaming tao. Tay, mula ngayon, sisiguraduhin kong igagalang ko kayo ng husto. Ako ang tunay ninyong anak. Alam mo pa pala na ikaw ang tunay kong anak? Ako si Chen King. Ay, hindi makapaniwala. Wala akong anak na katulad mo. Umalis ka na. Tay, nakikiusap ako sa inyo. Sumama na po kayo sa akin pauwi. Hinahanap na po kayo ni Xiao Zhou. Hindi ako uuwi. Umalis ka na. Tay, umuwi na tayo. Tay, buksan niyo po ang pinto. Tay. Sweetheart, tahimik na lang tayong manirahan dito kay Xiao Chao. Maya ay babalik na tayo sa nayon. At magiging mapayapa na tayo. Hello! Halos natapos ko na ang lahat ng bagay dito. Maghintay ka lang ng ilang araw at babalik na ako sa tabi mo. Ingatan mo sina nanay at tatay at ingatan mo rin ang sarili mo. Nay! Tay, babalik na si Chongwen sa loob ng 2 araw. Sa oras na siya ay bumalik na, dadaling ko kayo para mamaziyaw sa buong bansa. Matatanda na kami, hindi na talaga namin kayang maglakad. Kayo na lang ang pumunta, mang bata pa kayo na ang pumunta. Ano pa ba talaga ang sinasabi ninyo, Tay? Sa tingin ko, ang nanay at tatay ay mabubuhay ng hindi bababa sa 100 taon. Marami pa kayong oras para magsaya sa paglalakbay. Nasaan sila? Bakit hindi sila dumating? Hindi.
Hindi mo sila napabalik. Ano? Hindi mo man lang maibalik ang sarili mong mamagulang? Ano pa ang silbi ng buhay mo, ha? Mabuti pang mamatay ka na lang. Ayaw nilang bumalik. Wala akong magagawa. Pa, isipan mong mabuti, ang pagbabalik o hindi nila ay nakasalalay sa posisyon mo. At sa 20 milyong iyon, wala kaming pakialam diyan. Ikaw na ang bahala. Mukhang, isa lang ang paraan ngayon. Anong paraan? Pupunta ako at isasama si Xiaozhou. Tiyak na mapapabalik ko si nanay at tatay. Lolo! Lola! Lolo! Lola! Xiaozhou? Tawag mo ba ako? Lolo! Xiaozhou, bakit ka nandito? Na, miss ko po kayo. Nay, sumama na po kayo sa aming pauwi. Hindi mabubuhay si Xiaozhou nang wala kayong lolo at lola. Bakit ka ba nandito? Hindi ko ba nasabi sa iyo na hindi na ako sasama sa iyo? Ayos naman kami dito. Nay, wala talaga akong magawa. Na, miss na kayo ni Xiaozhou. Gusto niya kainin ang niluto ninyong pagkain. Nay, sumama na kayo sa amin. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Mula ngayon, alagaan ko kayong mabuti. Sige na nga, sasama na ako sa inyo. Ang galing, umalis na tayo ngayon. Kailangan ko muna silang kausapin. Tay! Ako na ang mismong kakausap sa kanila. Sa loob nitong maraming taon, ako bilang isang kuya, hindi ko rin nagampanan ang obligasyon ko sa inyo. Magbabagong buhay na ako. Lolo, Lola, sumama na po kayo sa aming pauwi. Ziga. Tara na. Sinabi ni Chen Qiang na pauwi na siya. Pinapunta ko na rin ang tatay at nanay niya. Ang pakuha natin sa 20 milyong iyon ay nakasalalay sa pagkakataong ito. Maari mo bang pigilan muna ang init ng ulo mo? Huwag kang mag-alala. Paano ko naman didiskitahin ang dalawang iyan na parang Diyos ng pera, aba? Pagkapasok ng pera. Aba, ipapakita ko sa kanila ang tunay na kulay ko. Nay. Pumasok po kayo. Nay. Ibigay mo na lang sa amin ang shoe cover. Ay naku, ano po ng shoe cover ang sinasabi niyo? Makapamilya po tayo. Tuloy po kayo. Nay, pasok na po kayo, umupo na. Nay, pagod po ba kayo? Ihahanda ko na ang pagkain. Magpahinga muna kayo sandali. Anak, huwag ka na mag-abala. Kumain na kami sa bahay ni Xiaozhou. Hindi po pwede yon. Iba po ang kay Xiaozhou. Dumating po kayo. Tay at Nay, kailangan po talagang salubungin at ipahanda kayo. Kami na lang pong nanay ko ang maghahanda ng pagkain. Samahan niyo na lang si Xiaozhou maglaron-laruan sa sala. Xiaozhou. Opo. Sasabayan ka ni na lola at lolo na maglaro-ngaruan. Xiaozhou, halika. Sina? Lolo, Lola, maglaro po tayo. Ziga. Ma, ito ang sopas na sadyang inihanda ko para sa pagdating nila. Kung hindi man sila mamatay sa lason, didirihin sila sa suklam nitong lasa. Papa, Mama. Ito ay sabaw na espesyal kong inihanda para sa inyo. Halika, inumin niyo habang mainit pa. Bakit ka pa nag-abala? Pa, nung una ay nakita kong pera. Naloko ako dahil sa pera. Saka ko lang talaga nakita ang katotohanan. Tayo na, magiging isang pamilya na tayo pagkatapos nito. Alagaan ko kayong mabuti. Mabuti. Ang bango naman. Xiaozhou, huwag kang ainom. Kung gusto ni Xiaozhou, hayaan mo siyang uminom. Hindi. Xiaozhou, ito ay sabaw para kay lolo at lola. Kung gusto mong uminom, igagawa ka ulit ni Mama. Makikinig ka, sine.
Dahan sa pag-inom. Sa iyo na ang lahat. Walang ago sa iyo. Salamat, lolo at lola. Ang sarap. Mama, lola, sumasakit ang tiyan ko. Ang kinain mo kasama namin kagabi ay pareho lang. Bakit sumasakit ang tiyan mo? Hindi ko alam. Tiyak na ang dalawang matandang iyon ang may gawa. Hahanapin ko sila para makbayad. Ano ang ipinakain ninyo sa aking apo? Bakit niya sinabing masakit ang tiyan niya? Bakit masakit ang tiyan ni Xiaozhou? Anong nangyayari dito? Huwag mo akong paikot, ikutin diyan. Buong hapon ay kayo ang kasama ni Xiaozhou. Bakit ngayon pa siya nagsabing masakit ang tiyan niya? Pagdating namin, wala kaming dalang anuman. Magpakain lang sa bahay ang kinain ni Xiaozhou. Ma, anong nangyayari ang ingay ninyo? Biglang sumakit ang tiyan ni Xiaozhou. Tinatanong ko kung binigyan ninyo siya ng kung anong pagkain. Lahat naman tayo ay mayos. Bakit siya lang ang sumasakit ang tiyan? Nasususpeksa ako na sadya nilang ipinakain iyon kay Xiaozhou. Ayaw lang nilang maging mayos tayo. Ma, huwag po kayong kung ano. Ano ang sinasabi? Anong nangyayari kay Xiaozhou? Xiaozhou, sabihin mo, ano ang ipinakain nila sa iyo? Wala po akong kinain. Inubos ko lang po yung sabaw nila. Ano? Hindi ba sinabi ko sa iyo, huwag mong hawakan ang sabaw na iyon? May mga pampalakas sa sabaw na iyon at hindi ito kailangan ng gabata. Bakit pa kayo nakatayo lang diyan? Dalian ninyo, dalhin na natin siya sa ospital. Halika. Halika. Dalian ninyo, dalhin sa ospital kaagad. Doktor, anong nangyari sa anak ko? Kumain siyang kung anong madumi. Okay na siya ngayon. Mabuti naman kung ganuen. Ayan, mabuti naman kung ganuen. Salamat, Doktor. Xiaozhou, hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag mong hawakan ang sabaw na iyon? Ganun kaganda ang bagay na iyon. Bakit kailangan ibigay sa dalawang taga-bukit na iyon? Hindi ba talaga mas maganda kung ako na lang ang uminom niyan? Xiaozhou, dapat tandaan mo, sa susunod, ang ibibigay ng mama sa dalawang iyon. Huwag na huwag mong hawakan at huwag na huwag mo ring inumin. Naintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Hindi ko ba sinabi na huwag mo akong tawagan? Hindi ko pa natatanggap ang pera ngayong buwan. May problema kasi ako rito. Bigyan mo akong kaunting oras. Bibigyan kita nga 2 araw. Kapag hindi ko natanggap ang pera, huwag mong sisihin kung ibubunyak ko ang lihim mo sa asawa mo. Naku, tinatakot ka na naman ng halang na iyon. Tatay, nanay, bakit kayo nandito sa ospital? Xiaozhou, ayos lang kami. Hayop na hayop ka. Hindi ba titinakwil mo na sina nanay at tatay? Bakit ka na naman nagpakita? Xiaokao, nagsisisi na ako. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo sila mismo. Siguradong alagaan ko na sila simula ngayon. Huwag mo akong gaguhin kung talagang may malasakit ka. Abot ba nga 20 taon na wala kayong komunikasyon? Xiaokao, nagbago na talaga si Xiaoqiang. Ngayon, mabait siya sa amin ng nanay mo. Pakinggan mo. Si tatay na mismo ang nagsabi niyan. Ano pa ang ikinababahala mo? Ako ang tunay na anak ni tatay. Malay ko, anong masamang balak na naman ang tinatago mo? Nanay, tatay, umuwi na tayo. Xiaokao, umuwi ka na. Si Xiaozhou ay nakaratay sa ospital. Hindi namin maatim na iwanan siya. Chen Qiang, huwag mo akong subukan. Sabihin mo na lang sa akin, ano ba talaga ang gusto mo? Sina tatay at nanay, hindi ko ibibigay sa iyo. Kung ibabalik mo ang posisyon ng asawa ko. At unfreeze mo ang 20 milyong na freeze na asset niya. Maari kong ibalik sa iyo sina nanay at tatay. Tama. Kung papaya ka sa mga kondisyon namin, ibabalik namin sa iyo ang magulang mo. Ayan na nga. Ang tunay na intention ay lumalabas na. Dahil nakaalaman na, hindi na ako magpapanggap. Kapag pumayag ka, ibabalik ko sina nanay at tatay sa iyo. Kung hindi, ipapaalam ko sa lahat ng tao sa ospital kung sino ka.
ang pinakabatang siyentista. Inaagaw ang magamagulang ng iba. Pumapayag ako. May babalik ko ang pera at posisyon mo. Pero kailangan mong mangako sa akin na hindi mo na muling babalikan sina nanay at tatay. Walang problema. Pumapayag ako. Ihanda ang kasunduan at papirmahin siya. Pumirma ka. Ibalik ang posisyon ni Shen Xiang. Ay, unfreeze ang kanyang account. Unfreeze na. Talagang na, unfreeze na. Itong dalawang matatanda, meron pa ring silbi. Itong dalawang matandang hindi pa namamatay. May akala pa ring mahalaga sila. Xiao Chang, ikaw. Hindi naman ganyan ang sinabi mo kanina. Kung hindi ko sasabihin iyon, pupunta ba kayo dito? Xiao Zhou, hindi rin ganyan ang sinabi mo? Ako ang nagturo nito sa kanya noon. Inaakala mo ba talagang kailangan kayo ni Xiao Zhou? Chen Qiang, sa hinagawa mong iyan tiyak na makukuha mong iyong karma. Naitay, umuwi na tayo. Unfreeze na. Talagang na, unfreeze na. Nagpabilog talaga ako. Paniwalaan ko pa ang sinabi ng walang hiyang iyon. Sa ganito kong edad, nasayang lang ang lahat. Tay, Nay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Alam kong alala kayo para sa kanya. At alala din sa inyong apo. Kung gayon, kapag kinasal na ako at anak, ako na ang mag-alaga para sa inyo. Gusto niyo? Xiao Kao, patawarin mo kami nanay mo. Paulit-ulit ka naming sinasaktan. Bakit naman po, Tay? Anuman ang inyong maging desisyon, rerespetuhin ko kayo. Xiao Kao, bakit napakabait mo sa amin? Hindi kami karapat dapat. Tay. Nay. Si Cheng Kao po ay ulila. Kung hindi niyo po ako niligtas nun, baka patay na ako. Paano makakaroon ng Chen Chao ngayon? Hulihin ang scarecrow. Nahuli na? Tara na, aral na tayo. Tara na. Aral na tayo. Ang lahat ng meron ako, Halika binigay na. sa akin nina, tatay at nanay. Tara na. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Uwi na Binigyan tayo. niyo ako ng kumpletong buhay, kumpletong pakabata. Ang inyong kabutihan, mas matindi pa kaysa sa aking matunay na magulang. Gagawin ko ang lahat para lang mapanatili kayong malusog at masaya. Buti mong bata. Gaano karaming kabutihan ang nagawa namin nun para makita ka namin? Sulit. Talagang sulit ang buhay na ito. Halika. Gusto mo bang maglaro? Gusto ko. Gusto mo bang maglaro ng ibang laruan? Gusto ko. Ang daming laruan ng tiyuhin sa bahay. Sasamahan kitang maglaro. Sige. Tara na. Asaba ko. Ilipat na natin ang pera sa account. Tingnan natin kung ano pa ang gagamitin nila para takutin tayo. Wala na tayong pabigat ng mga magulang mo, makakapaglakbay at enjoy na tayo sa buhay. Pinapahalagahan ni Chen Chao sila, kaya hinahayaan ko na lang. Kapag umabot ako sa pinakamataas na antas ni Tianyu Group, hindi na ako matatakot sa banta niya. Hello.
Ano? Nawawala si Xiaozhou. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Sandali lang akong nakaramdam ng antok. At yumitlit lang ako saglit tapos nalaman ko wala na si Xiaozhou. Hinanap ko siya sa buong ospital. Hindi ko siya mahanap. Paano kayo nagbabantay ng bata? Hindi niyo man lang mayos bantayan. Paano mo ako kinakausap? Lumalabas ka na. Tumigil na muna kayong dalawa. Mas importante ang paghahanap sa bata. Hello? Gu, Xiaohu, anong balak mong gawin? Ibalik mo ang anak ko sa akin. Bakit? Balita ko yumaman ka? Ano? Balak mo na akong itapon? Ako, ang dati mong kasintahan? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang gusto ko ay simple lang. Bigyan mo akong 50 milyong piso. Sundin mo ang utos ko at ipadala mo sa itinakdang lugar. Huwag kang makhloko. Saan ako kukuha ng 50 milyong piso para sa iyo? Wala akong pakialam diyan. Ikaw ang mag-isip ng paraan. Bibigyan kita ng isang oras kung hindi ko makita ang pera. Pumunta ka rito at kunin mo ang bangkay ng anak mo. Sino ba talaga siya? Bakit niya kinidnap ang anak ko? Sino ba talaga siya? Hindi ito ang oras para usapan iyan. Mas importante ang paglitas kay Xiaozhou. Saan ako kukuha ng 50 million pesos? Mag-report na lang tayo sa pulis. Huwag! Hindi tayo pwedeng mag-report? Kapag report tayo, mamamatay si Xiaozhou. Pag hindi tayo mag-report, anong magagawa natin kung hindi tayo mag-report? Teka. Chen Tao. Kapatid mo siya. Siguradong hindi niya tayo pababayaan. Ano pang ginagawa ninyo at nakatungangalang kayo? Bilisan ninyo. Dad, Mom. Dad! Anong ginagawa ninyo dito? Hindi kayo welcome sa bahay namin. Cheng Kao, nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo si Xiaozhou. Isa ko lang siyang anak. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Anong nangyari kay Xiaozhou? Si Xiaozhou ay dinukot. Pinakukuha sa akin ng 50 milyong piso para mailigtas siya. Saan naman ako kukuha ng 50 million pesos? Huwag ka nang magpanggap sa harapan ko. Ngayon, kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, hindi na ako maniniwala sa iyo. Sumusumpa ako sa inyo. Totoo ang lahat ng sinasabi namin. Kahit na hindi kami perpekto. At gahaman kaming talaga sa pera, pero tungkol sa bagay na ito, hindi kami nagbibiro. Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako, iligtas mo siya. Papasukin ninyo. Palabasin ninyo sila. Mula ngayon sa bahay na ito, bawal na silang magpakita. Masusunod po. Cheng Kao, nakikiusap ako. Iligtas mo si Xiaozhou. Cheng Kao, iligtas mo si Xiaozhou. Cheng Kao, nakikiusap ako. Pakiusap. Xiao Kao, nagmamakaawa ako. Alam ni tatay na hindi tama ang sinabi ko. Pero pakiramdam ko kailangan ko pa rin silang tulungan. Nakamali sila. Pero ang mabata ay walang kasalanan. Nakamali kami. Kasalanan namin. Pero si Xiaozhou, walang kasalanan si Xiaozhou, di ba? Xiao Kao. Say ka na. Nakmamakaawa na si tatay sa iyo. Tay. Pumapayag ako. Salamat. Magsasaya ako sa inyo sa huling pagkakataon. Kung matatangkang gumawa kayong kalokohan, sisiguraduhin kong magbabayad kayo ng malaki. Yuan Hongming, magdala ka na 400 milyong piso sa aking villa. Gagamitin ko yon para sa akin. Salamat. Mabeka, baby. Tupli sandali na lang kapag naipadala na nila ang pera. Pakakawalang ka na ni Tito. Pero kung maglakas, lup silang tumawag sa pulis. Lagot ka. Umiyak ka pa. Kung iyak ka pa, sa tingin mo hindi kita sasaktan ngayon? Gu Xiaohu, dinala ko na ang pera. Dalian mo, pakawalan mo na siya. Huwag kang magmadali. Kailangan kong malaman kung totoo ba o peke ang dalang mong pera. Ako mismo ang gemake. Check. Ano pa ba ang gusto mo? Pumasok kayo na dala ang pera. Ang maguwardiya ay mananatili sa labas.
Huwag kayong magpapakita ng panggugulo. Kita ko ang lahat ng inyong kilos. Kayo ay may wandian. Kami ang papasok. Hayop ka! Pakawalan mo ang anak ko. Nandito na si tatay. Huwag kang matakot, Xiao Zhou. Pakawalan mo ang apo ko. Dinala na namin ang pera. Kunin mo na ang pera at pakawalan mo na ang anak ko. Buksan ang kahon. Tingnan ko ang pera. Nandito na ang pera. Palayain mo na ang anak ko. Inakala mo bang tanga ako? Ipadala mo sila. Ako ang maghatid sa inyo. Hindi mo ba ako naririnig? Sabi ko, sila ang maghahatid. Hindi. Hindi ko hahayaang mapahamak ang nga magulang ko. Bakit ang dami mong sinasabi? Kung sino ang sinabi ni Kuya Hu na maghatid, siya ang maghahatid. Xiao Kao. Xiao Chao. Luluhod ako at magmamakawa sa iyo. Tatay, nanay. Nagmamakawa ako sa inyo. Iligtas niyo si Xiao Zhou. Kami na ang pupunta. Tay. Huwag kang mag-alala. Ayos lang iyan. Dinala na namin ang pera. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Lumuhod ka. Gumapang ka rito. Kung hindi, papatayin ko sila. Gusto mong lumuhod ako sa iyo? Impossible. Tay. Lumuhod at gumapang ka rito. Mananaginip ka. Pakawalan mo ang nga magulang ko. Kahit makano ang kailangan mo, ibibigay ko. Tingnan mo naman ang anak, napaka mapagbigay. Matito ka. Lumuhod ka. Sige. Luluhod ako. Luluhod ako. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Lumuhod ka. Gumapang ka rito. Sige. Luluhod ako. Huwag mo lang saktan ang anak ko. Shen Qiang. Napansin ko, kumpara sa mga magulang mo, mas pinapahalagahan mo yata ang anak mo. Shen Qiang, alam mo bang matagal ko na itong araw hinintay? Gu Xiaohu. Dinala ko na ang pera. Sapat na ang ginawa mong kahihiyan sa kanila. Ano pa ba ang gusto mo? Bakit? Nawa ka na ba? Nung dati, nung kasama kitang nakahiga sa kama, hindi mo naman sinasabi iyan. Tumahimik ka. Sino ka ba talaga? Ano ang relasyon mo sa asawa ko? Hindi niya sinabi sa iyo. Sige, sasabihin ko sa iyo. Kami ng asawa mo ay parang magkapatid na lumaki. Nung nagiba kami, hindi ka pa nga sumusulpot. Alam mo bang inantay ko ang araw na ito sa loop ngang 20 taon? Inagaw mo si Huang Hui at inagaw mo ang lahat ng sa akin. Huwag mong saktan ang anak ko. Bitso! Ay, ikaw na matandang walang kwenta. Kung haharang ka pa, unahin na kitang ipadala sa kabilang buhay para mamanman. Shen Qiang, ngayon, buksan mo ang mata mo, tingnan mo ng mabuti. Ipapatikim ko rin sa iyo ang sakit ng mawala ng totoong pag-ibig. Huwag mong saktan si Xiao Zhou. Anak mo siya. Ano ang sinasabi mo? Anak mo siya. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo siyang saktan. Impossible. Paano nangyari na maging anak ko siya? Niloloko mo ako. 1 buwan siyang naunang ipanganak. Ipinamalita ko na hindi siya sapat sa buwan. Pareho kayo ng blood type na magkaiba. Impossible. Niloloko na naman ninyo ako. Ang sinasabi niya ay totoo. Nung ipinanganak si Xiao Zhou, wala sa ospital si Chen Qiang, ang birth certificate.
Ipinapeke ko sa iba. Niloloko mo ako. Lahat kayo niloloko ako. Isang grupo kayong manloloko. Dapat kayong mamatay. Dapat kayong mamatay. Papatahin ko kayong lahat. Bitawan niyo ako. Tay? Dali. Tumayo. Kongwen, Dali, nasugatan si tatay? Tawagin niyo agad ang pribadong doktor ko. Tara. Dahan. Ang sinabi mo kanina, totoo ba talaga yon? Si Xiaozhou ba talaga? Ayan ako. Sa ganitong sitwasyon, hindi na ako matatakot sabihin sa iyo. Si Xiaozhou ay talagang hindi mo anak. Nung pinakasalan kita noon, napilitan lang ako. Hindi talaga kita mahal. Ano bang magagawa mo sa akin? Ang pera mo, nasakat ko na ang lahat. Pwede ko nang dalhin ang anak ko at gugulin ang nalalabing buhay ng marangya. Ikaw na kahit ang sarili mong magulang ay inabandona. Dapat lang sa iyo yan. Tita. Huwag na po kayong alala. Sabi ng doktor kanina. Wala namang seryosong nangyari kay Tito. Tay. Gising na po kayo? Huwag kang ganyan manalita. Ayos lang si tatay. Kami na taga, probinsya. Marbe. Nasaan si Kiang? Tay. Anong oras na ba ngayon? Iniisip niyo pa rin yung walang utang na lupa yan? Wala siyang pakialam sa inyo. So, huwag kang magsalita ng ganyan. Nasaan si Kiang? Nakaluhot sa labas. Huwag mo na siyang paluhurin. Papasukin mo na siya. Ano ba talaga ang nangyari sa bagay na iyan tungkol sa problema ni Zo? Tay, huwag na po kayong makialam diyan. Deserve niya yan. Pinapapasok ka ni tatay. Tay. Huwag ka nang lumuhot. Tumayo ka na. Xiaozhou. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko tunay na anak si Xiaozhou. Tay. Ma. Isa akong walang kwentang tao. Nitong maraming taon. Dahil sa inyong katayuan. Hinama ko kayo. Alam kong nakamali ako. Xiaokao. Patawarin mo ako sa pag-alaga mo kina tatay at nanay. Payapa na ang loob ko. Mr. Shen, pakiusap. Alagaan mo ng mabuti ang kapatid ko. Pakiusap. Alagaan mo rin sina tatay at nanay. Xiao Qiang,
Huwag kang gagawa ang katangahan. Tay, huvak na huvak po kayong alala. Wala akong gagawing katangahan. Ang walang kwentang yan. Inaakala niya bang hindi kami mabubuhay kahit wala siya? Nasa atin na itong 20 milyong piso. Mabubuhay pa rin tayo ng masarap sa panghabang buhay. Xiaozhou, mula ngayon, hindi na Chen Xiaozhou ang pangalan mo? Ipapaiba ni Mama ang pangalan mo? Magiging Huang Xiaozhou tayo, di ba? Opo. Ang bait mo. Tara na. Tara. Nakaroon ng kasong ang sadyang pananakit sa ating lungsod. Ang salarin ay si Chen Chang, lalaki, 38. 3 ang namatay. Xiaoqiang. Tay. Nay. Hindi ko na kayo mapagsisilbihan sa buhay na ito. Sa susunod na buhay, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Nakakatakot talaga. Nakita ko sa balita sa kalsada? Sa wakas, nahuli rin siya. Nakakagaan ng loop. Anak, probinsya kami ng nanay mo. Kami ay wala kaming pinag-aaralan. Kami ay wala kaming kakayahan. Hindi ka namin naturuan ng mayos. Kaya ka napunta sa masamang landas na ito. Kami ang nakulang sa iyo. Uwi na kami ng nanay mo. Babalik kami sa aming lumang bakuran. Kami ang magbabantay dito para sa iyo. Kahit kailan ka pa bumalik. Kami, tatay at nanay, ay naghihintay sa iyo. Tay. Tay, nay. Kasalanan ko ang lahat.